Shalom, shalom everyone! It's Nurin Ewa, ang inyong caregiver dito sa Israel. For today's video, ayan, nagluluto ako para sa aming holiday dito ni Lola. It's, sinasabi nila, Sukkot. Ewan ko kung ano yung Sukkot na yan. Pero, syempre, maraming holiday dito ang Israel this year. At even though may nangyari na hindi maganda dito sa Israel, tuloy pa rin ang kanilang holiday, pero nag-decide kami ni Lola na hindi na kami pumunta sa mga anak nila o apo na mag-celebrate together kasi nga mahirap din magbiyahe at si Lola is hindi ganun kabilis tumakbo pag magkaroon ng alarm. So, nagsabi na lang ako sa anak na hindi na lang kami sasama at kaming dalawa na lang mag-celebrate dito sa bahay. So, nag-decide ako magluto na lang ng ganitong soup namin. So, inuna ko yung aming sausage or yung kebab na tinatawag dito. Yung kebab parang burger din eh. So, parang sausage lang siya na ginawa. Actually, yan, iniwan lang ng aking pinsan dito. So, ginawa ko na lang, minarinate ko na lang, and then nag-marinate din ako ng chicken wings. So, yan ang inuna ko din na ginagawa yung aming garban sauce soup. So, nasa can na yan na garban sauce na may parang potato na yan na tomato sauce. At nilagyan ko lang ng konting ham, yan, beef ham yan. At sibuyas, bawang. Yan po ang nakalata na ready-made na yan na garban sauce. Meron na lang tayo niyan guys eh. So parang pork and beans, ganyan. So wala lang pork, beans lang yan guys. Pero gano'n na lasa din ang nakalata na ganyan. So nagisa muna tayo ng bawang, sibuyas, and yung ating beef ham. Hindi yan pork ham guys. Beef yan. Diba? 2 pieces na lang yan. Actually, yung mga iniwan ni Neneng na Noemi na yan. So, niluto ko na lang bago mag-expired. So, gawa-gawa ko lang yan. Charot. Nakita ko lang kay Lola ito minsan nung holiday din namin dito. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung kailan yon. Pero, ginawa niya rin ito noon. So, sabi ko magawa ko ng soup na ganito para sa kanya kasi love na love niya yung mga ganitong soup na may patatas and garban sauce. So ayan, para siyang yung pork and beans natin. Wala lang talagang pork, puro beans lang yan. And nilagyan ko lang ng konting water yung lata. Alam yan na dis, ang mga Pilipino, diba ganyan? And nilagyan ko ng konting chicken powder. So, para mag-taste ng konting masarap. Konting masarap na maraming masarap. No? So, tikiman time. Ayan. At luto na. Konti lang guys ang ilagay yung tubig para medyo mas malasa po. Ayan. Yan ang itsura guys. Napakasarap po. Sobra. Charot. And ayan. Nag-ihaw-ihaw. Hindi na ako nag-ihaw sa labas. Yan na lang ginamit ko yung pan namin na pwede namang ilagay sa gas stove or oven or anything. Pero nag-decide na lang ako parang iprito style. And yan na ang aking niluto. 6 pieces na kebab or iyan ay parang burger din natin. And 4 pieces na chicken wings na aking minarinate the whole night. Usually talagang ready-made na yung mga chicken wings ko or any chicken na pwede kong i-oven or i-fry para mas malasa siya kasi naka-marinated na siya. Pinoy style marinated na yan, di ba? Sa atin naman kasi tama na yung i-marinate sa asin, maraming pepper, tapos lagyan mo ng konting suka, toyo, and calamansi. Masarap na yan guys. Mas matagal ang marinate, mas masarap, nanunod ang sarap sa mga minarinate nyo. Ayan, luto na yung chicken. And tinry ko na lang ilipat doon sa mas malakas na apoy yung aking kebab. So, malapit na yung maluto. So, yan ang magiging lunch namin ni Lola. And nangangamoy na siya sa bahay at medyo gutom na raw si Lola. Diba? This is 12:30 yata. Kasi mas masarap yung kumain pag medyo mainit-init pa. So, hinango ko na yan. And voila! It's ready na. Kakain na kami ng lunch ni Lola for Sukkot. Happy holiday. God bless everyone. Bye! Shalom, shalom everyone! It's a beautiful morning! Ayan, di ba? For today's video, laba-laba day. It's a Wednesday morning ito guys. Naglaba ako habang tulog si Lola.
para pagising niya, tapos no yung labada ko. Pero nung Tuesday night, nag-sponge na ako, naglinis na ako ng bahay para kinabukasan, wala na kaming gagawin ni Lola. Ang gawin ko na lang is magluto ng pagkain niya o kaya pag may pagkain pa, iniinit ko na lang. Ano? So, ngayon, usapang ina na malayo sa anak. At sino ang nakaka-relate sa inyo guys, ang mga iniwanan yung mga anak nung bata pa, no? So, tapos ngayon, pagbalik nyo, dalaga na at hindi na subaybayan ang kanyang paglaki, no? So, mahirap guys, sinong makaka-relate dyan? Napakahirap ang sitwasyon natin, ang mga magulang malayo sa anak, especially yung mga ina, no? So, tayo kasi ang nagdala ng 9 na buwan sa ating sinapupunan. So, iba yung feeling, iba yung pagiging ina sa pagiging ama din, no? Magkaiba po talaga ang pag-guide ng ina sa ama. Kumbaga, hindi mo naman masasabi na hindi ganun kagaling o kaano yung pag-aalaga ng ama, pero iba talaga yung pagiging may ina sa tahanan. Pero despite of this, choice natin yon na gusto nating tumulong sa asawa natin na magkapag-ipon at may mga future pa na gagawin natin para sa anak natin, and sa atin din, may pangarap din tayo sa ating buhay, kaya nga tayo nakapag-aral, nakapagtapos para makapagtrabaho din, di ba? So mahirap talaga yung pagiging ina na malayo, especially ngayon dalaga yung anak ko, nag-iiba na ang kanyang routine sa buhay, and magiging pasaway na rin siya, at hindi ko minsan nasusubaybayan through video call, no? So hindi natin nakikita buong araw, pero sa awa ng Diyos, sana maging okay na po lahat yung mga anak natin, makapagtapos ng pag-aaral. Yun ang pinaka number 1 na goal natin, mga OFW na malayo sa anak, no? So, sa akin kasi 2 years old kong iniwan, tapos ngayon 14 years old na. Pero every 2 years, umuwi naman ako at nagbabakasyon. Pero what is 45 days, di ba? Napakadaling panahon na iyon, no? So, hindi mo talaga may bibigay lahat yung attention sa anak mo. Pero as much as possible, lagi ko siyang kasama, kung ano yung gusto niya, pinagluluto ko siya. Habang papasok na siya, nagigising ako, tinatry ko na kung ano yung pagkukulang ko ng ilang taon na hindi ako umuwi, parang pinupunan ko ng 45 days na yon. And I know kahit na ganun lang yung kaikli yung aking bakasyon, nakasama ang aking pamilya, at least ginagawa ko naman lahat ng paraan para maging masaya sila at maging kontento yung 45 days na iyon, no? So, ang hirap guys ng malayo, especially ngayon, yung situation namin dito sa Israel. Parang gusto mo nang umuwi na hindi, na uuwi na hindi. Pero iniisip mo, uuwi ka nga, hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa Pilipinas, no? Hindi ganun kadali umuwi sa Pilipinas, especially wala ka pang start ng negosyo, at aminin natin, may binabayaran pa tayong utang, no? Malaking utang na pinaghiraman natin. Pero sa awa ng Diyos, nakakaraos naman, ano? God is good all the time. Wala namang binibigay ang Panginoon na problema na hindi natin nasusolusyonan. So, sa mga OFW dyan na malayo sa anak, laban lang, and pray lang tayo na balang araw makakasama din natin ang ating mahal sa buhay, yung mga anak natin, no? So sa mga anak naman natin na naiwan sa Pilipinas, sana isipin ninyo ang hirap ng buhay dito sa abroad. Hindi ganon kadali ang magtrabaho, hindi ganon kadali ang atakehin ng homesick. So mahalin nyo ang inyong mga magulang. God bless everyone. Bye! Shalom! Gagawa naman tayo ng pizza ni Noreen Eway. Ayan, 1 cup of all-purpose flour. Nilagyan ko ng 1 tablespoon ng instant yeast. Tapos, yung lukewarm water, nilagyan ko siya ng 1 tablespoon ng sugar, white sugar or brown sugar, pwede. Tapos, tunawin nyo, and then nilagyan ko ng 1/2 teaspoon ng salt. And after that, inilagay ko na lang sa dry mixture natin. Ayan, hinalo-halo ko, haluin nyo mabuti. At, yan, kung medyo tuyo-tuyo pa, ilagyan nyo ng paunti-unti lang yung
flour tsaka yung yeast. Ayan, ikot-ikot. Kung gusto yung gumamit nung mixer, pwede. Pero sa akin naman kasi kukunti naman yung gagawin ko. Dalawa lang kami ni Lolang kakain. So yan lang ang aking ginawa. 1 cup ng flour. Malaki ng pizza yan ang magagawa nyo guys. So ayan, masa-masa, masahin nyo muna. Nakalimutan kong dyan. Nilagyan ko yan ng 1 tablespoon ng oil. Tapos yan, medyo basa-basa ng konti. So, nilagyan ko ng paunti-unti lang na harina. Yan lang gawin ninyo guys. Medyo dumidikit-dikit pa sa kamay niyo. And after that, dyan na lang kayo magmasa sa malinis na lababo ninyo na medyo clear na ganyan. And 10 to 15 minutes na masahin nyo yan kung meron kayong lakas, di ba? Kaya ako, ang laki-laki ng muscle ko, di gamitin ng muscle. Charot! Kung may mixer kayo guys, yan, gawin nyo. Mas mabuti yan na mixer ang gamitin niyo. Sa akin naman kasi, yan, natutuwa ako pag ganyan ginagawa ko. Kasi, andyan sa likod, si Lola sa akin, nakikita niya ako na gumagawa ng batsek. Batsek ang tawag dyan, o yung pizza dough. Then, after 10 to 15 minutes, ayan na ang nangyari sa aking dough pizza. O, di ba? Elastic at medyo makinis na siya, kakasing kinis ng mga mukha ninyo, hindi mukha ko. And yung bowl na pinaggamitan nyo, yung mixing bowl nyo, lagyan lang ng konting oil or anything, may butter or harina, bahala na kayo. Tapos, lagyan nyo din yung oil, yung pizza dough, para medyo makinis siya. Tapos, pag nag-alsa yan, medyo makinis at hindi dumikit dun sa wrap. Ayan. So, yan. Diba? Tapos na. Ang galing-galing kong gumawa ng dough. Charot! So, this is my first time na gawa ng pizza dough at pizza. Pero okay lang. Ayan. Takpan nyo lang ng clean wrap. Or kung walang clean wrap, towel na lang po. Basta walang pumasok na hangin dyan sa loob ng dough ninyo para aalsa siya. So, ang ginawa ko para mabilis yung alsa kasi medyo malamig na siya, pinasok ko lang sa microwave pero hindi ko inon yung microwave. So, nandun lang, close talaga, very warm yun. So, umabot lang siya ng 30 to 45 minutes. And voila, hindi ko napikita. Akala ko naka-video. Hindi pala naka-video nung umalsa ang aking dough. Pero ayan, diba? Yan ang aking ginawang pizza. Red pepper, corn, cheese, kahit anong cheese pwede nyo gamitin dyan, at masarap-sarap guys. So, diba, kakain na si Inggay Garutay at aking Lola. Very crunchy guys. Ang ginawa ko is thin crust. O, diba? Ang sarap talaga and less yung gastos. Yun nga lang, syempre, hindi naman mahirap magbayad ng kuryente dito. Kasi nga, libre kay Lola. At nasarapan si Lola. At meron pa kami natira for tonight. Ginawa ko yan kagabi. So, ayan guys, ang aking first time na ginawa na pizza. And binigyan ko rin ng aking kaibigan na si Maureen. I hope she loves it, she like it, no? So, at sana maging okay na po dito sa Israel. Tuloy pa rin ninyo ang pagdarasal namin nyo sa amin dito sa Israel. At sa awan ng Diyos, tahimik po ang aming place for how many days. God bless everyone. Bye!